Okay, so in fairness naman kay Executive Secretary Recto, kasi nabasa rin natin ang kanyang kasagutan na he was insisting na legal ang kanyang ginawa kasi napag-utusan lang siya, di ba? At nagiging legal reference niya yung General Appropriations Act, no, yung GAA, no, kasi yun yata yung sabi niya na nagbigay, yun yung sabi niya na nagbigay ng authority sa kanya para ilipat ang pundo. So, at least, malinaw naman dito na hindi lang siya ang gumawa. So, ginawa pala nila. Although, ay siyempre, yung GAA kasi 2024 yata yon, may mga special provision siguro doon na ano, na pipwede, di ba, na maglipat ng mga pundo kung saan dapat ililipat, di ba? Pero nagdesisyon na kasi ang Supreme Court dito na unconstitutional, no? Yung provision na yon unconstitutional daw dahil hindi daw maaring gamitin ang GAA, di ba, na para i-divert ang pundong protektado ng Universal Healthcare Act. Yun na yung nabanggit natin kanina kasi siyempre nandoon na nga yung pundo bakit mo pa kasi babaguhin, di ba? Ay hindi pwedeng magiging scapegoat yun, di ba? No, para labagin ang dapat malabag, no? Pero at least malinaw na sa atin na hindi lang naman si dating Finance Secretary Recto ang may kagagawan. So kagagawan nila pala lahat, no? Pero, di ba? Ayon nga sa EC decision, ito ay unconstitutional. Kaya nga, yun yung gagamiting depensa sa korte, pero sigurado tayo na, kasi, yun nga korte na nga mismo ang nagsabing unconstitutional, kaya medyo mabigat, no, ang kaso ni Executive Secretary Recto, no. Anyway, abangan na lang natin, saka na lang tayo mag-update, no. At meron lang naman tayo dito, nagbibigay lang tayo ng hamak na reaksyon at opinion sa mga nangyayari. Pero at least na ipaparating natin sa ating mga kababayan, di ba? Yung mga ganitong usapin para kahit paano, di ba? For their information para makapag-ano din sila. Bahala na, it's up to them to interpret and analyze para makapag-isip naman sila ng kung paano itong mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. So, ang importante ngayon, no, hopefully, di ba? Total, may desisyon naman na ang ISI na ibalik yung pera ng PhilHealth. No, ibalik ang pera ng PhilHealth. 60 billion yon para mapunta doon sa, kasi siyempre, kahit sabihin na nilang, gobyerno naman ang dumidiskarte dyan, pero hindi kasi marami din namang ang dami kasing hassle at saka challenges pag gobyerno ang nagpo-process, unlike doon sa private, di ba? Nagamitin mo yung PhilHealth mo, madali lang kahit paano nagagamit mo, di ba? So, hindi ka pa nagkakaroon ng utang na loob sa mga taong gobyernong ito kasi may mga PhilHealth beneficiaries na nasa pribadong sektor na talagang tumatamasa sa na yan, pera ng PhilHealth na yan. Umaasa sa pera ng PhilHealth na yan. Wala na tayong pundo.